Sige mga kaibigan, kaya kakarating lang natin sa Villa Epifania, isa sa pinakamultong lugar sa Pilipinas. Baka... Ano yun? Yutol, sabihin mo na magpatuloy at tumunog na ang iyong pulang kaldero. Ito ba ang unang beses na naranasan mo ito? Oo, hindi ko pa ito naranasan dati. Ikaw? Hindi. Tungkol sa kadiliman nito. Ito ay sinapantahatol. Noong dekada ng 1930 at 30 umusbong ang Villa Epifania bilang arkitektural na hiyas sa puso ng Floridablanca, Pampanga. Yung pangalan nito ay nagbibigay pugay kay Donna Epifania mula sa kilalang angka ng Elephantius. Orihinal na ang lupa kung saan nakatayo ang villa ay ang ipinagmamalaki ng pamilya Guanzon na may Kapitan Pitong, ang kapitan munisipal ng Santa Rita bilang kanyang patriarka. Ang tungkulin ay ibinigay sa kanyang anak na si Don Olimpio Guanzon na nagpatayo ng isang bahay doon noong 1925. Ang bahay na ito ay giniba para magbigay daan sa villa na binuhay ni Mariano Pineda, isang kamag-anak ng mga Guanzon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang villa ay naging sentro ng utos para sa mga opisyal ng Hapon at mga lokal na leader. Sa pagitan ng 1931 at 1932 ang Villa Epifania ay naging isang natatanging sagisag ng modernidad. Ang arkitektura nito ay matibay, may mga pader na kasing kapal ng isang paa at isang natatanging galeriya ng mga bintana na nagpapaganda sa kanlurang harapan. Dagdag pa sa kanyang kaakit-akit ay ang azotea na nagbibigay sa mga manonood ng magandang tanawin. Ang kahalagahan nito ay lalo pang pinatagal sa mga sikat na Filipino horror films. Ang mga bulong at kwento ng nakaraan ng villa ay nagpapanatili sa interes ng mga lokal habang ang iba ay naaalala ang kahalagahan nito bilang kanlungan ng mga sundalong Hapon noong digmaan. Yes, ang iba naman na ay nagkukwento ng mas nakakatakot na mga kwento ng paghihirap ng mga mamamayan ng bayan sa loob ng mga pader nito na hindi maipahayag ang mga karumal-dumal na kahayupan. Pinaniniwalaan na ang mga trahedyang ito ang nagbigay daan sa mga di mapanatiling espiritu na nagdudulot ng anino sa gandang villa at ginagawang tanglaw para sa kahangahangang arkitektura at nakakakilabot na alamat. Sige, ito na ang bahay, tol. Isa. Oo, pare. Mukhang nakakatakot, di ba? Oo, pero malalakas na tanong mula dito. Masamang presensya ba ito? Hindi. Nagpapakita ng pagtanggap, ha? Isa lang ang nandito. Dalawang entidad ang nandito nung dumating tayo. Isa ay mabuti, isa ay masama. Sige, baka may magagawa ako. Sige mga kaibigan, kakaabot lang natin sa Villa Epifania. Isa sa pinakamultong lugar sa Pilipinas. Ito ay isang iniwang mansyon. Mag-enjoy ka bro. Hintay, kita-kits bukas. Hintay bukas? Ikaw lang ang kukuha ng pagkain para sa amin, di ba? Oo, sige. Iiwanan na tayo nila dahil ayaw nilang manatili sa lugar na pinamamahayan ng mga multo. Yan ang biyahe ng bus pabalik sa bahay. Hindi, parang... Para sa akin, ang 2 oras na biyahe ng bus ay... Mag-ingat ka bro lahat. Sana ngayon sila ay bumabalik na, magpapalipas kami ng gabi dito, nag-aayos kami ng mga gamit, oo. Pare, ito ibig sabihin, pare, ito ang gabi. Sige mga pare, meron lang tayo ng halos 30 minuto bago lumubog ang araw. Magiging dito tayo sa lubos na kadiliman at talagang nasasabik ako. Tulad ng nabanggit, ang lugar na ito ay matagal nang nakatayo mula pa dekada ng 1930. Mas eksakto, nung panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano sa ngayon, ang dahilan kung bakit sinasabi nilang ang lugar na ito ay may mumu ay dahil sinasabi nila na noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga sundalong Hapones ay talagang tumira sa gusaling ito at namatay dito. Sinasabing dati inabusong mga residente ang nakatira rito kaya maraming ligaw na espiritu. Kasama ko sina Zakaru at Agassi para sa paranormal na investigasyong ito. Bago magsimula, i-like ang video at i-komento kung taga saan ka, lalo na kung taga Pilipinas. Sana magustuhan ninyo ito at panoorin hanggang dulo.
Sige na tayo, napapasok na tayo. Handa na sa ngayon. Mukhang okay pa ako sa ngayon. Hindi ko talaga nararamdaman na mayroong masama o masasamang bagay dito. Baka ikaw ay nasa labas? Totoo malamang na isang bagay. Huling beses na pumunta tayo dito, Oh. ang mga espiritu dito ay nagpapakita ng pagtanggap, O Sayla, nag-entertain. maari kang Maramdaman mo sila pero nag-entertain sila. nag-entertain na parang ramdam mo ang kanilang pagsasayaw. Sige. Kaya nasa pangunahin ay pupunta tayo sa... Party ngayong gabi. Party kasama ang mga kaluluwa. Oo, sige, simulan na natin. Wala namang tao doon. Ako... Alam ko, naglalaro lang ako. Ito ay magbukas, pare. Huwag mo akong takutin. Oo, tama. Nakikita mo ba ang anuman? Oo. Ito ay talagang... Mainit, bro. Oo. Papapasukin na nila tayo ngayon. Ngayon, oh. Parang Nananatili pa rin dito ang mga chandelier at iba pang mga kasangkapan. Kaya ano ang pinakamultong kwarto dito sa mansyon? Para sa ikalawang palapag. O bakit ito ang itinuturing na pinakamultong kwarto dito? Okay, ayos lang. Nakakapagtagalog ako. Ano ang gagawin natin? Nararamdaman doon? Ito'y isang vibe lamang. Sa tingin ko, hindi kumain si Paz. Nang pumasok ako parang... Hindi ko alam. Bigla na lang akong pinagpapawisan. Nagsimula akong umiyak. Mula sa dami ng pagkain, mula sa pagsasara ng pinto, tama? Kaya halos naghiwalay na kami. Hiwa-hiwalay nating tatalakay ng lugar. Ikotin ko kayo at bibigyan ko kayo ng walkthrough bago tayo magpatuloy sa investigasyon. At pasensya na rin mga kaibigan, pawis na pawis ako ngayon dahil tag-init, sobrang init, lalo na dito sa Pilipinas. Siguro lampas na 70 degree. 30 Celsius pero gagawin kong motibasyon ang pagpapapayat. Sa likod ko, makikita ang mga taong nakatira rito noon. Kahit nakasulat ang taong 1955. Wow, tignan mo sila, mukhang talagang mayaman at makapangyarihan. Makikita mo na nasira ang kisame at ang sahig. Kailangan nating maging kaunti ang ingat habang tinitingnan. Pero dito, lahat ng multo na meron ako kasama na ang aking night vision camera. Sandali lang narito na ito. Ngayon, ito ay malamang na isa sa aking mga paboritong gamitin sa panahon ng investigasyon ng paranormal. Kaya walang ibang pasabi mga kaibigan. Ito ay talagang kahanga-hanga. Alam ko na magiging masaya ang pagtuklas. Kaya sa tabi ng dining table ay itong kwartong ito. Ang sahig ay bumabagsak na mga kaibigan. Makikita mo ang isang malaking butas doon. Kaya nga ito ang ibig ko niya sabihin na kailangan nating maging maingat sa paggalugat yun sa lugar na ito. Yung kisame ay nasira malamang dahil sa tubig. Tingnan mo itong arko dito. Ang arko ng pasukan na ating nakikita ngayon. Talagang Pilipinong disenyo. Okay, mukhang may kaunting tubig doon. Mag-ingat sa pagtapak. Baka madulas. Palagay ko ito'y patungo sa isa pang pasukan o labasan pero lahat iyon ay binaha. Ito na ay parang kusina. Wow, meron pa rin tayong mga tasa sa kabinet na ito dito. Tingnan natin kung gumagana pa ang lababo. Oh. Tingnan mo may tubig pa dito. Ibig sabihin maari pa ring tirhan ang lugar na ito. Ay, palagay ko wala ng kuryente pero umaandar pa ang water system. Ang pinto sa likod ay bukas na bukas. Grabe, Diyos ko. Oh my gosh, yo. Yo pare, ito ang pinakamalaking gagamba na nakita ko dito sa Pilipinas. Ang pinakamalaking gagamba na nakita ko sa Pilipinas. Yan ba ay dahil bago lang ako dito or ganyan ba talaga itsura ng normal na gagamba dito sa Pilipinas? Yan ang tinatawag nilang bahay na gagamba kung ano ang tawag mo sa Spider-Man. Yan ang bahay na gagamba para sa inyo. Normal ba yan dito? Normal dito, bro. Hindi yan normal, hindi talaga normal. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Hindi maliit, bro. Sige, ikaw ang humawak talaga, bro. Ikaw ang tumusok, hindi. Ang naghihingalong version. Nang Hey. Oh. Akala ko talaga gagawin mo yun. Kumikinang din ang mga mata niya, oo. Hey! Yung mga mata
ako ay kumikinang din. Oo, sila yung napakaganda talaga. Ikaw ba ay tatahak sa itaas? Oo, akit ako sa itaas at saka ako. Jesus Maria Josep. Natakot ako sa'yo, pasensya. Natapos na ang aking mga kaibigan sa paglilibot, kaya oras na para tignan ang ikalawang palapag. Ito ang pinakamultong palapag dito ayon sa sabi-sabi. Kahit ang mga tagapag-alaga ay ayaw umakyat dito. Pero oo, mag-isa lang mga kaibigan. Pakiramdam ko kapag ikaw ay nag-e-explore mag-isa sa isang lugar na pinamamahayan ng mga multo, mas malamang na mas tanggapin ka ng mga multo. Kaya pinapahirapan ko ang sarili na maging mag-isa sa pinakamultong palapag para makagawa ng aktibidad. Ang ganda nito, mayroong magandang pasilyo at meron kang 2 kwarto na konektado sa bawat gilid. Mukhang may ilang nakakandadong kwarto rito. Ito ang papunta sa banyo. Diyos ko, malaking ipis, typical dito sa Asya at mukhang nakakandado yung pinto. Tingnan natin tong kwarto. Mukhang ang kwartong ito ay para sa 3 tao at marahil makikita ng mga bata kung paano tignan ang mga kama. May mga karakter ng Disney ito. Dang, kung gusto natin ay maaari tayong matulog dito sa gabi. Nagtataka ako kung gaano kalinis ang mga kama. Malamang hindi masyadong malinis. Pero oo, ang kwarto ay sobrang astig. Mayroon kang mga pinto na humahantong sa lahat ng mga balkonahe. Tama, 2 pang mga kwarto dito. Oh, aking Diyos, malaki ang pagbagsak kahit pababa sa kainan sa tingin ko o sa basement. Kailangan kong bantayan ang aking hakbang dito. Oh, maganda ang kama na ito. Baka ito ang pangunahing kwarto. Hindi ko mapaniwalaan na nandito pa rin ito matapos ang lahat ng mga taon. Pero, oo, malaki ang kwarto. Alam mo dito sa Pilipinas, karaniwan na may ganitong kama na may mga kurtina para mapanatiling malayo ang mga insekto habang natutulog at para magdagdag ng privacy. Sige, huling kwarto dito sa ikalawang palapag. Oh. Wow, oh aking Diyos, ano yung lumilipad doon sa taas? Here is singan ko ito ay maaaring gusto ng paniki or ibons na mas malaking ba sa pangunahing kwarto. It's like is na palang kwarto na matnos magkasya ang 3 tao. Wow, well ito ay nagpaparamdam sa akin ng mas ligtas na mayroong mga estatwa dito. Ano yun mga kaibigan, narinig ko ang isang tunog mula sa kung saan. Dito mismo parang may kakaibang tunog. Hindi ko alam kung nahuli ko yun sa camera. Hello, sige na nga, tingnan natin ng mas malapitan ang mga kama. Ang ukit doon, no? Ito ang retrato ng pamilya. Marahil ang mga parehong tao mula sa ibaba na na-frame up at iyon ang kanilang mga anak. Ito ang ikatlong palapag. Pwede ba tayong umakyat dito? Hindi talaga ako sigurado kung ito'y ligtas. Mukhang matibay naman ito, grabe. Parang isang bantay tower ang nasaan tayo. Oh, huwag kang lumapit sa akin, malamang makakakita ka ng magandang tanawin mula dito. Oh, tingnan mo iyan. Diretso lang sa kabilang kalye, parang isang palengke. Hey, oh! May mga multo sa labas. Mga kaibigan, babalik tayo sa ibaba. Itatayo ang mga kagamitan at sisimulan ang paranormal na investigasyon. Susubukan nating makipag-usap sa mga espiritu dito. Sa Pilipinas, Kristyanismo ang pangunahing relihiyon. Dito, lahat ay nagdarasal. Sa buong serye, ako ay magdarasal hindi lamang dahil may multo sa lugar, kundi para rin sa ating proteksyon. Ipakilala natin ang ating mga sarili sa mga mabubuting espiritu dito. Ako si Steve at ito si Art. Ako ay Art. Dumating kami rito na may respeto. Narito kami para idokumento ang lugar na ito. Gusto naming imbitahan kayong mga kasama na umupo kasama namin at makipag-usap sa amin. Huwag magatubiling magsabi ng kahit ano. Mayroon din kaming mga kagamitan dito na magagamit mo sa iyong mundo, sa iyong kaharian. Makakapaglaro ka at matutulungan kang makipag-usap. Sabi dito, 13 pre. Iminungkahi rin ang paggamit ng Spirit Talker app. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagustuhan ng ating kaibigan nang una niyang subukan. Nandito ka ba sa amin? Sandali, akala ko ba sinabi mo nang gagawin natin ito sa itaas? Iba ang itaas. Hindi, ibig kong sabihin, hindi tayo aakyat sa itaas. Alam ko, akala ko rin, pero pwede natin itong gamitin dito. Gamitin natin ito para sa pareho. Hindi ako komportable doon, naiintindihan ko. Sa itaas. Sige. Nasa Pilipinas ako. Baka hindi maraming espiritu dito ang nagsasalita ng Ingles, bagaman mayroong maraming kultural na background ang Pilipinas sa Ingles na wika. Sila ay may isang pamilya sa Pilipinas.
Pero sa tingin ko, Nagsasalita rin sila. ay natututo sa halip na Espanyol. hindi rin namin kilala ang ibang mga espiritong nakasalamuhan namin dito. Baka sila'y pamilya? Higit pa sa Tagalog. Oo. Higit pa ito sa Tagalog, magandang paraan din ito para matuto ako nito. Kaya gusto ko lang sabihin yun sa inyo mga kaibigan. Na magsalita sa Tagalog. Kamusta kayo? May kasama ba kami? Oh, subukan natin yan. Yun ay, Sobrang bilis. sabihin ito. May kasama ba kami dito? Kasama. Kamaka dito. Ano? Nakakatawa na pre. Oh, seryoso inanas din. Kung may mga espiritu dito, makiupo na sa amin. Tulad ng sinabi ko, may mga aparato. Sa tingin ko, meron na tayo. Kailangan lang maghintay tayo. Hindi palagi tayong gagawa ng isang bagay, kaya talaga, kailangan kong maging pasensyoso rin. Pero yun ang dahilan kung bakit kailangan nating maging bukas. Maaari silang mahiyain. Baka pwedeng magsabi ka ng isang bagay kay Gal. Baka pwede tayong makipag-usap dito. O baka pwede kang pumunta sa itaas. Pagkatapos ng 10 minuto. O kung wala pa rin nangyayari. Akyat tayo sa itaas siguro. Anong oras na ba? Maaring masyado rin itong maaga. Hindi ko alam. Paano kung ito ang pinakamalaki? Kahit kailan palagay ko. Tama. Ano ang nararamdaman mo? Bigla lang yun nag-off. Ano? Hinawakan mo ba yon? Kung ikaw, kaya mo bang gawin ulit? Kung mo bang gawin ito ng pangatlong beses para lang patunayan na nandito ka? Hoy! Pare, tumama rin sa dilaw yan. Oh, yung... Yung isa, yung pula. Oh, ano nga ba ang punto doon? Marami ba sa inyo dito? Nandito ka ba? Maaari mo bang galawin muli ang EMF meter? Hindi namin alam kung ano ang gusto mong sabihin o gusto niyang sabihin dahil wala kaming ganito. Sige, wala sa amin ang may mga tanong na oo o hindi. Sabi mo, palagay ko. Oo ba yun? Wow. Pare, ang baterya mo. Namatay lang ang camera. Kakapalit ko lang ng baterya. Mikropono ulit. Ano yung sinasabi mo? Yun ang temperatura. Ikaw ba yan? Ikaw ba ang kapatid niya, pare? 40 degrees pero ang camera ko? Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Nagpapatay ito. Hintay! Maaari mo bang siguraduhin na gumagana rin ang aking camera? Oo. Patay ang sandata. Hayaan mong suriin ko ito. Yan ay hindi maganda. Yan ay hindi magiging hindi maganda. Lahat ito ay para sa wala. Oh, nagre-record pa rin. Ayan na, salamat. Kita-kits. Ang ating Ang unang sesyon ay mabagal ang simula, ngunit ako ay lubos na nagulat sa lahat ng interaksyon na ating natanggap. Papatid mo sa akin ang iyong salubin. Ikaw ba ay? Pare, oh. Oo, talagang oo. Isang malakas na oo. Pare. Naalala ko ito. Nang hindi nagawa ng hapon ang kanyang misyon, siya ay umalis.
Dahil hindi niya gusto. Na biguin ang kanyang bansa, kaya baka ilan sa kanyang mga sundalo ay namatay din dito. O baka Nagpakamatay siya. hindi natin alam. Tama ba siya tungkol doon? Kung mayroon pang mga espiritu sa itaas, maaari mo bang salat ang aparato? Gumalaw, huwag gumalaw. Bigla lang itong namatay. Kaya gusto mo na umakyat? Yan ba ang oo? Gusto mo ba na umakyat tayo dahil Meron pang iba? sa inyo doon? Hintay, baka may iba pa sa amin doon. Siguro? Kaya tayo inimbitahan nila sa itaas. Sa ikatlong pagkakataon, gusto mo bang umakyat tayo? Sa itaas, ito ang senyales. Iyon ang senyales, 3 ulit tayong aakyat. At ito biglang nawala. Ako ay beses. Tinutulakan nila sa kaliwa. Oh. Okay lang. Sige, akyat na tayo sa itaas ngayon. Mukhang maganda yan. Sa kahit anong team, bro. Maraming pagkakamali, bro. Sa tingin mo ba ay Banger? Si Shaq yun. Oh, sa palagay ko siya yun. Mga tanong niya sa Ingles, tama? Sige mga kaibigan, kaya nakaakyat na kami sa taas, magse-setup na kami ng lahat. Kaya ang ideya namin ay maglagay ng isang music box sa hallway. Wow, nahuli ko lang yun, isang music box sa hallway. Kung sakaling may mga espiritu na naglalakad doon. Dito maglalagay din kami ng parang rapid eye movement pods sa kama. Baka isang music box malapit sa pinto. Mga kaibigan, may nag-abot sa pinto. Kailangan natin lahat ng isang espiritu. Musika pa rin bro, tuloy ang buhay. Para bang 30 minuto na at lahat. Patuloy pa rin ang pagtugtog ng kahon ng musika. Pare. Alam mo ba kung ano ang kakaiba? Parang may nag-off. At saka yung Susunod naman ang nag-off. At saka yung susunod, isa. Nag-off. Oo. At paano nangyayari yun? Posible. Dahil ito ay nagde-detect lamang ng galaw. Hindi ko pa nakikita ang mga music box na ito na nag-off ng ganito. Hindi ko may paliwanag mga kaibigan, pero ano sa tingin ninyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin ang iyong palagay kung ano ang nangyayari sa ikalawang palapag. Tingnan. yan. Pabalik-balik. Diyos ko, nakakatakot ito. Pare. Sino ang nasa labas? Baka hindi tayo makapaglaro. Tumayo na lang tayo. Parang maaring ito ay isang espiritu, parang isang espiritu na nagbibiro sa atin. Oo, pare. Nagloloko. Pero ngayon, sobrang nakakainis na ito. Kung magpapatuloy yan habang nandito tayo sa kwartong ito, hindi ko alam, sobra na. Siguro. Ano yan? Ang aking rapid eye movement pod. Ang iyong rapid eye movement pod ay nag-aalala. It na ang pangalawang beses sa katunayan. Ito sa isang signal ng temperatura na nag-aalala. Ibig sabihin nito pagbabago ng temperatura? Pagbabago sa temperatura? Baka di ko alam kung saan ilagay ang isa dyan. Ito ba unang beses mong naranasan to? Oo. Di ko pa naranasan to maliban ngayong gabi. Kasi tol, tandaan mo, nasa isa tayo sa pinakamultong bahay sa Pilipinas. Kaya Patay mo na lang, tol. Hindi ko marinig ito pa. Gaya ng makikita sa larawan, sinuri ng kaibigan ko ang music box at ipinakita na maa-activate lang ito kung may bagay na direktang nasa harap nito. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagpatuloy ang dalawang kahon ng musika ng paulit-ulit. Ipaalam sa akin kung ano ang inyong iniisip. Yung mga komento sa ibaba. Sisimulan namin ang pakikipag-usap gamit ang Spirit Talker app. Alam mo sa ibaba ay nag-uusap lamang kami gamit ang EMF reader. Ang dahilan din ay
dahil hindi talaga komportable si Agassi at nirerespeto namin na hindi siya sasama sa amin ngayon dahil alam mo talagang sensitibo siya pagdating sa mga bagay na ganito. Hindi namin intention pilitin kayo sa mga ganitong bagay. Pero kami ni Zark ay magpapatuloy. Kasama ng aming kaibigan, handa na kami. At dito, Nandito na, nagawa na, sinabi na. Maging berde lamang ngayon, pero pinapakuha sila upang... kakaiba ito parang manatili sa berde. Nasaan ang akin ito'y sa'yo hindi? Ang aking halo, Ano ba yan? Kahit dito, tumataas ang luntian. Sa totoo lang, sensitibo yung mga EMF reader na ito sa foam, kaya hindi natin dapat ilapit ito sa foam. Dapat nating panatilihing medyo malayo ang mga ito. Siguro dito, pero... bakit ganap na berde ang bagay na ito? Pwede ko bang makita? Gusto mo na... Ang kakaiba, pre. Ang kakaiba. Talaga ang kakaiba. Kung paano lahat yun ay ganun. Pangalan ko? Nagtrabaho dito? Ako si Godfrey. Ibig sabihin may sense. Karaniwang ginagamit ang Godfrey bilang apelido. Kilala ko ang isang tao na nagngangalang Godfrey, kaya baka talaga ang taong ito, bro. Talaga, oo. Tama, malamang pangalan nga yan ng isang Pilipino. Oo, may kaibigan ako na nagngangalang Godfrey. Kaya, simulan na natin. Ako si Zarik. Ako si Steve. Ako si... Rick, dumating kami dito. Kami yung mga taong nasa ibaba kanina. Narito kami para makipag-usap pa sa inyo at huwag mag-atubiling sumama sa amin dito sa kwartong ito. Nakipag-usap kami sa isa sa iyong mga kaibigan sa ibaba at tinanggap niya kami at inimbitahan kami na bumaba. Kaya... Pakiramdam ng kamatayan. ng kamatayan. Nakakaramdam ba siya ng kamatayan? Sana hindi. Sa tingin ko, mas mapayapa ang mga espiritu rito. Paano ka namatay, Godfrey? Ang EF ay patuloy na. Ito'y patuloy pa rin. Ngayon ito'y nagbibip na. Ito'y nagbibip. Tol, maaring maraming espiritu dito sa loob malam. Kasi ibang konsabihin, si Ion and binayan na naman ang maraming tao tungkol sa lugar na ito, na ang mansion na ito ay pinamamahayan ng maraming espiritu. Nagdududa ako dahil sa telepono. Ito ay dapat na nagbibip, tama ba? umiyak, namatay siya. Nalungkot ka ba nang mamatay ka dito? Dahil sa tingin ko, mas malungkot na kamatayan yung iba. Na umano'y inabuso dito. Bagaman kami rin, sinabi ko na ang ilang tao na nakatira dito or nasa loob dito noon ay napakasamang inabuso at... Sila'y umiyak hanggang sa kamatayan. Tol, sila'y umiyak hanggang sa kamatayan, At tama ba ang sinabi namin kung maaari mo bang kumpirmahin ito gamit ang alinman sa mga kagamitang ito? Baka maaari kang hawakan ang isa sa kanila para sa amin iyon. Patuloy pa rin. Kung may espiritu na humamawak mo sa bagay na ito, maaari ka nang magalaw ng isang bagay, baka hawakan mo ito ng higit pa, bigyan mo ito ng higit pang enerhiya. Kung bibigyan mo ito ng higit pang enerhiya, ito ay magpapalabas ng tunog. Manigas. Oo, sigurado. Nagkukonekta na to, ano na ngayon? Nag-iisip ka ba? Parang isipin mo na okupado ka ng mga Hapon, di ba? Kapag nakuha mo ito, maninigas ka. Halika. Kasama namin. Mapakiramdam ko parang pare na parang ito ay mga komunikasyon o iba't ibang mga sagot mula sa iba't ibang uri ng mga espiritu. Ito ay maaaring isang espiritu na naabuso dito at isang espiritu na dati Sundalong mabuti. Salamat sa lahat ng mga sagot na ibinigay mo sa amin. Talagang nagpapatotoo ito sa amin ng marami tungkol sa nangyari
Dito sa iyong kwento, huwag mag-atubiling magpatuloy sa pakikipag-usap, Yoyo Bro Astig magpatuloy. At ang iyong pulang palayok ay kumakalas. At ang nakakatawa ay ito ay pinatay ko. Teka, ano? Hintay, wow. Pare, so hindi ko alam kung nakita ko yun, pero talagang nakita kong gumalaw ang kurtina. Wow. Yung bagay na yun, gumalaw lang. Ang kurtina, gumalaw ang kurtina. Ano? Pare, lahat Ay sarado. dito. May camera doon, sige na. Ito ang pinakamaraming aktibidad na nakuha namin buong gabi at lahat ng aming kagamitan ay naubusan ng baterya. Ang nangyari pagkatapos ay tunay na nagpatiwala sa akin na baka kami ay... Nakarating sa tuktok ng isang bagay. Nung gabing yon, meron ka bang ekstrang baterya para sa Sony? Ito ay ginawa to. O ano ang ginawa? Hindi maganda ang tunog niyan. Imposible detrusive. Nagbago ang buong vibe ng mansyong ito. Ano ang ginawa dito? At pare, literal na namatay ang aking camera. Bago pa namang battery ito. Naka-rolling na ang cam ko mga pre. Dami nating aktibidad na nakukuha. Kailangan ko lang palitan ng mabilis ang battery ng camera ko. Dapat ay okay na ito ngayon. Hanggang ngayon, yung mga kagamitang ito sa hallway ay hindi pa rin na-trigger. Ang rapid eye movement pod ba ito ko sa'yo? Ang rapid eye movement pad mo ito. Ang kakaiba ay patuloy kong pinapatay iyon. Pare, ang kakaiba ay, tingnan mo ang linya ko, wala na itong baterya ngayon. Kapalit ko lang ng baterya at check mo rin camera ko, pre. Namamatay? 5%. 5%. May kahalintulad na kahulugan na lahat ng ating mga baterya ay nauubos ngayon. Dahil sa dami ng aktibidad mula sa mga makina, kailangan ng marami para sa mga espiritong nandito. Patuloy kong pinapatay ito dahil sa totoo lang, hindi ko naman talaga ginagamit ang tampok na temperatura Sa mga rapid eye movement pod. Nakakainis lang to para sa akin. Kaya pinapatay ko na lang ito. Muli. Kung iyon ay magsisindi muli o hindi ko alam kung ano ang problema sa bagay na iyon. Kuweba. May malapit bang kuweba? Oh, ano ang ibig mong sabihin sa kuweba? Siya yun. Ang kuweba ay tapat na babaeng espiritu ayon sa sinasabi ng iba. Tinatawag namin ang kadiliman. Ano ang ibig sabihin nito? May tinatawag namin ang kadiliman. Hindi masyadong maganda ang tunog. Hindi talaga maganda ang tunog. Hindi ko nararamdaman ang sobrang mapanganib na enerhiya sa lugar na to. Ano ang ibig mong sabihin sa pasulong? Gusto mo ba kaming lumipat? Mar mo ba kama ko sa gustuin? Kung buto mo lumabas sa kwartong ito, maaari ka bang lumakad sa pasilyo? Ako ay nasa mga anino. Ako ay nasa mga anino. Ano sa palagay mo ang pinakamadilim na kwarto dito ngayon? Marahil ang kwarto ng mga bata doon, tama? Dahil walang ilaw doon. May ilaw dito, may ilaw sa kwartong iyon sa kabila. At sa iba pang mga kwarto, hindi tayo makapasok, kaya't ang pinakamakatuturang bagay ay ang pinakamadilim na kwarto. Sigurado ito ang tunay na... Ang mga camera dito, tara na doon. Tingnan natin, subukan natin kumuha ng isa pang kumpirmasyon. Sige, gusto mo ba kaming pumunta sa kwarto ng mga bata? Na may 3 kama ako. Alam kong nakikipag-usap ka sa amin gamit ang Spirit Talker. Pero maaari bang subukan? Nakikipag-usap sa ibang aparato, pare. Ang pinakakakaibang bagay ay parang sa ibaba, ang EMF reader ay nag-aalab tuwing sinusubukan nating makipag-usap sa espiritu. Ngayon nasa kwartong ito tayo. Tulungan mo kami. Nasa mga anino ako. Tulungan mo kami. Pare, mga sagot lang yan mula sa iba't ibang espiritu. Tulungan mo kami. Ito ay nangangahulugan. Ito ay parang nangangahulugan ng higit pa. Oo. Pare, kinukumpirma nito na mayroong higit pang mga espiritu dito. Oo, tingnan natin ito. Pumunta na lang tayo sa kabilang kwarto. Gamitin natin yung technique na bagay, yung mga headphone. Nandun tayo. Gamitin na lang natin yun sa kwartong iyon. Sige, lahat. Kaya pupunta na tayo. Ang pinakamadilim. Gumagamit lang tayo ng night vision sa kwartong ito. Makita ka. Kaya, tinanong ko lang, kung nandito sila, yan ang kanilang tugon. Mukhang sila'y tumutugon sa Ingles. Magsasabi ng isang bagay. Ikaw ba ay nanonood sa amin? Paano ka namatay?
tayo'y... Marami? Marami? Ilang sa inyo ang namatay? Alam ko malamang na malungkot iyon. Maaari mo ba kaming sabihan kung ilan sa inyo ang... Sinakal, kaya... Wala anong ibig sabihin ng sinakal? Sila ay nasakal hanggang mamatay. Oh, maaari ba kitang makita? Oo, maaari mo kaming makita. Halika, umupo ka sa tabi namin, sa totoo lang. Maaari mo ba kaming sabihan ng pangalan? Baka kailangan nila ng ilang dasal. Baka kailangan nila ng ilang madasal? Oo. Magdarasal kami bago kami umalis. Susubukan namin gawin ang aming makakaya para tulungan kayo. Nagbibiro ka ba? Hindi kami nagbibiro. Seryoso kami. Alam kong marami nang dumaan o bumisita sa mansyong ito, pero kami ay... Hindi lang tayo nandito para makipag-usap. Gusto rin naming tulungan at ipagdasal kayo. Narinig mo ba yon? Oh, hindi ko gusto. Hindi nila gusto sila. What? Oh, balat. Baka iyon ang lugar kapag sila'y nasasakal. Balat, oo. Gusto nila itigil ang pagsakal. Pre, may kakaibang nararamdaman ako ngayon. Di mo naman ako naririnig, pwede ba? O sa tingin ko hindi mo ako marinig. Taga saan ka? Ano? Alin, taga saan ka? Saan bansa ka galing? Naalala mo ba? Pinoy Barrio or Hapon? Aba ka. Mas maraming sagot ang kailangan natin para matulungan tayo. Tandaan. Kumuha ng mga tala. Hindi tayo sigurado. Kaya natin ito. Hindi tayo sigurado sa ibig mong sabihin. Magpakabait. Taga saan ka? Taga saan ka? Ako ay mula sa Amerika. Ako ay Amerikano. Ako ay Amerikanong Pilipino. Kami ay mula sa Manila. Nandito ako. Oo, nandito siya. Siya ba'y nandito? Oo, siya. Di ko alam kung babae o lalaki. Magpakabait. Huh? Magpakabait. Paniwalaan mo ako. Paniwalaan mo ako, dumating kami rito na may pinakamataas na respeto. Magpapakabait kami habang nandito, gusto lang naming marinig pa ang iyong mga kwento. Kung gusto mong ipakita sa amin na nandito ka, meron pang ibang mga aparato dito. Naniniwala ako na may isa sa inyo na humipo sa bola ng pusa. Maaari mong hipuin muli ngayon para kumpirmahin na kasama mo kami. Kamusta? Pero hindi sila sumasagot sa mga aparato. Oo, hindi na nag-aalab ang mga aparato bulong-bulong. Masakit ang ulo. Sila ay nagiging lahat ulo na may dugo. Ulo na may dugo. Ano? Oo. Naiintindihan namin ang trahedyang nangyari. Lahat tayo, hindi ito lalampas sa bawat isa sa atin. Ako'y... Magsasalita, ano ang sasabihin mo? Ako ay sasabihin na naiintindihan natin ang trahedyang nangyari dito yon na ang sapat. Yun na ang sapat, Oo, sige, dapat. Tigil, baka dapat tayo magtigil. Makikita kita sa tingin ko nagpapaalam siya. Pwede, gusto ko itong isuot ulit. Oo, isusuot ko ulit ito. Mabilis lang, pasensya na. Okay, pwede ba akong makinig? Gusto ko rin marinig ang iyong pagtatangkang makipag-usap sa akin. Okay ba yon bago tayo umalis? Medyo bastos yun. Meron bang espiritu dito na gustong makinig ako sa pamamagitan ng spirit box? Pwede ka bang umupo? Sabihin natin. Masaya. Masaya, Kaya mayroong kahit isang espiritu na masaya na makipag-usap sa akin. Oo. Joey tumigil. Kaya ang huling tanong na tinanong ko ay masaya ka ba kung makikipag-usap ako, kung makikipag-usap ka sa akin? Susunod at may saya at masaya at saka tumigil. Kaya sa tingin ko dapat kang lumipat. Oo, ano ang nangyari? Nasagot ba nito lahat ng mga tanong para sa mga tumpak na tugon tao? Oo, talaga? May isang espiritu na tinanong ko kung pwede ba kaming mag-usap. Ang sagot niya ay leche ka. Yun ang bastos. May isang espiritu pagkatapos ng kasiyahan at... Masaya bro, kakaiba dahil naririnig ko ang maraming salitang Tagalog at Ingles.
Nakakaramdam ako ng kilabot ngayon. Pareho tayo, susubukan ko naman sa susunod. Magtatanong lang ako, tama o pareho kayong pwedeng magtanong. Dahil nagugulat ako na nakakapag-usap ako ng maayos sa Ingles at Tagalog. Pero kapag nakikipag-usap kayo sa akin, pasensya na. Pero hindi ganun kagaling ang Tagalog ko. Kaya sana para sa anumang espiritu dito na makakapag-usap sa Ingles, sabihin mo ang mga bagay sa it's. Sige. Kailangan kang patayin. Kailan nangyari? Kailan ka pinatay? May isang lalaki na pumatay sa kanya. Nasa mabuting mood ka ba ngayon? Okay ka ba? Steve? Steve? Halika na, oh. Ano? Ano ang gusto mo? Gusto mo bang tulungan ka namin? Oy? Upo ka. Umalis ka. Sabi mo, upo. Gusto mo ba kaming umupo? Tapos sabi mo, umalis. Galit ka pa ba? O, gusto mo bang tulungan ka namin? Ano? Paano? Galit ka ba? Okay lang ba kung nandito tayo? Ano ang kailangan mo? Ano ang kailangan natin? Ano ang kailangan natin? Nandito lang kami para sa pagtuklas at pagsisiyasat. At gusto naming malaman ang buong istorya ng iyong pinagdaanan. At baka sakaling matulungan ka namin. Mananalangin kami para sa iyo. Baka hindi sila gusto. Baka hindi nila ito gusto. Dahil kanina, kanina, di ba? Mayroong isang katotohanan. Pagkatapos kay Steve, kung siya ay maaaring magtanong. Hindi ba? Baka. Bro, lahat ay tama, bro. Seryoso, hindi talaga parang, ano ba ang tinatanong mo? Gusto mo ba tulungan ka namin? Hindi sandali, ano ba ang ibig sabihin nun? Gusto mo ba na tulungan ka namin? Pwede kami magdasal para sa'yo, sinabi ko yun. Ito ang sabi. Hindi pare, hindi ako umalis. Kahit isang espiritu dito, medyo konting mas hindi magalang sa ibang mga espiritu dito. Dahil may isang beses kami nagtanong at sinabi na mangyaring magdasal at saka ipinangako ko ito nung meron kang mga ito. Sabi ko parang, mananalangin kami at parang nagbibiro ka ba? Sabi ko hindi, dumarating kami dito ng may respeto. Madalas alam ko baka may mga bisita na pumupunta dito at baka hindi pansinin kayo at hindi manalangin para sa inyo. Pero iba sila mananalangin kami para sa iyo kaya... Sa totoo lang, dahil kung ikaw ang mga vlog na iba, sila'y ginugulo lang. Posibleng mawalan sila ng respeto dahil sa ilang vlogger na pumupunta rito. Kaya ipakita natin sa kanila na tayo'y naiiba, tayo ay mananalangin. Hindi lang tayo nandito para mag-imbestiga, kundi para tumulong din sa kanila. Dapat tayong mabuhay, pero kailangan din nating manalangin. Dapat tayong manalangin para sa taong gustong manalangin para sa kanya. Baka mabuti ang taong nakausap mo sa usapang ito, tama? May halo. Maraming espiritu dito, alam ko yun. Pero mag-impake tayo at bago tayo umalis, magdasal tayo. Tayo ba ng mga kaibigan na mag-impake na at sumakay sa kotse? Alam mo yung ng pagiging dito sa Pilipinas at ang paggawa ng seryeng ito, ang paggawa ng mga paranormal na investigasyon ay tiyak na iba sa lahat ng mga nakaraang mga iyon. Na nagawa ko, alam mo ang Pilipinas ay isang napakatapat na bansa. Nauunawaan kong malaki ang pagbabago sa channel na ito pero iginagalang ko ang kultura at naniniwala ako sa Diyos. Alam mo, palagi kong gustong gawin ang isang bagay na tulad nito. Habang ako'y nagsusuka sa iba't ibang lugar para tulungan ang mga ligaw na espiritu na narito pa rin. Ang biyaheng ito ay hindi lamang para sa paggawa ng mga video, kundi para tumulong sa mga espiritong nakakulong sa mundong ito. At ito'y isang kahangahangang pakikipagsapalaran. At iba ito sa anumang ibang biyahe na nagawa ko. At sigaw para kay Zark. At sigaw para sa aking kaibigan na si Rick. Rick, alam mo na bago pa lang tayo. Pero tatandaan ko ang iyong pangalan. Rick, sigaw para kay Rick. Nakuha ko ito sa kotse. Oras na para mag-impake. Magiging malungkot ako sa lugar na ito. Talaga nga.
Oo, pero kung gusto ninyo akong bumalik, mag-iwan lang kayo ng komento sa ibaba. Siguraduhin na ang video na ito ay may higit sa 10,000 thumbs up para alam ko na nagustuhan ninyo ito at pinahahalagahan ninyo at babalik ako. Oo, pupunta na kami sa kotse huli na halos hating gabi na. Sige, kumusta Ronin fam? At gusto ko lang magpasalamat ng sobra sa inyo para sa pag-abot ninyo sa dulo ng video. Kung nagustuhan mo ito, syempre huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification button. Bell guys, marami sa inyo na nanonood ay hindi pa nag-subscribe. Kaya please, 1 segundo lang ang kailangan para mag-subscribe. Pero kahit na ano ang isang gabi na ito, nakalimutan kong gawin ang aking outro, kaya kailangan kong gawin ito ngayon. Kasalukuyang 3 AM na sa umaga. Kakatapos ko lang mag-edit ng video na ito at malapit na akong mag-release. Kaya oo, gusto kong gawin ito ng mabilis at matulog na. Pero parang pagtingin ko sa likod sa adventure na ito ay nagdala sa akin ng maraming alaala. Kinunan ko ito ilang linggo na ang nakakaraan kasama ang aking mga kaibigan. Alam mo, shoutout kay Zarik, shoutout kay Agassi, shoutout kay Rick, at shoutout sa lahat ng caretaker para sa pagbibigay sa amin ng kahibangang karanasang ito. At lalaki, mayroong sobrang daming aktibidad na nangyari na hindi ko maipaliwanag. Gusto ko ang inyong mga saloobin at opinyon tungkol sa kanila. Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig sila at sasagutin ko kayo sa kabuuan. Sobrang dami ng talagang aktibidad, ang pag-train ng mga baterya at ang usapan. Sa tingin ko sa dulo ay mayroong talagang ilang negatibong espiritu. Marahil ang masamang entity o maaring ito ang espiritu na dati. Baka abusuhin ang pamilya doon o ang mga tao na dati nang nakatira doon. O sino ang may alam. Pero parang itong masamang entity na ito ay ayaw lang sa amin doon at ayaw sa amin na makipag-usap sa ibang mga espiritu. Yan ang aking paniniwala nang kami ay gumamit ng Estus Method. Merong mas maraming adventures na darating. Talagang umaasa ako na nagustuhan mo ang unang episode ng Philippine series. Mayroon akong sobrang daming video na kinunan ko sa Pilipinas. Hindi ako makapaghintay na i-drop para sa inyo at makita ang inyong pagpapahalaga. Huwag kalimutan na magbahagi at magkomento at mag-like ng video kung nagustuhan ninyo ang video na ito ng sobra. Ito lang ang nagpapakita sa akin na pinahalagahan ninyo ito at ito lang ang nagbibigay sa akin ng labis na kasiyahan at lakas ng aking excitement na muling maglabas. Sure.